Yung needs and wants talaga. So, pinaka-importante talaga din sa mga ganung sitwasyon, nasa pamilya, nasa magulang talaga. Kasi ako, aminado ako, yung parents ko, hindi nagdi-discuss dati about sa financial. So, parang ang nangyayari, tayo kung minsan, naiinggit yung bata dahil nakikita mo na yung iba, parang medyo sagana, which, kaya naman pala na magulang mo, yun nga lang, talagang nag-iipon, ang sinasabi natin nag-iipon. So, yung hindi parents na-i-explain ko minsan. Parents mo hindi sila masyado nag-explain. Oo, yun yung pinaka-importante. Ako yung parents ko, nag-explainan, maingay nga lang. Lalo pag nanay ko nagtatanong sa tatay ko, kunyari mga 15 katapusan, nasa ano tong minus na to, yun, hindi tahimik yun. Medyo maingay. Nabanggit ni Sir Topax kanina, yung tungkol dun sa need at saka yung wants. Need versus wants. Mamaya, pag-uusapan natin yung needs at wants natin. Ano nga ba? Paano classify natin. Kung ikaw ay ganito ang sitwasyon mo sa buhay, ganito ang trabaho mo, dapat iba yung needs mo at iba yung wants mo. Mamaya, pag-uusapan natin yan sa pagbabalik ng Pera lang yan! Binibilang ko yung daliri. Ano na? Binibilang ko yung daliri ng floor director natin. Kasi ganito yan eh. Pagka yung floor director ganyan, dati-dati, inaantay ko yung magaganyan. Kaganyan, di ba? 4, 5, 4, 3, 2. Hindi pala, ganun na yun. Pag go na, ganun lang yun. Welcome back po sa programang paborito ng mga Pilipino tuwing Biyernes. Ito ang Pera lang yan! Okay, Siyempre, kanina may hanging question. kasama pa rin natin siyempre, Yes. idol natin, ninong natin. Ayan, si Mr. Topax Colayco. Ayan. Sir Topax, i-differentiate na natin yung needs and wants ng isang pangkaraniwan na Pilipino. Ano pong i-differentiate lang po Ilagay natin? muna natin sa isang extreme point, no? Yes. Okay. Yung needs, yung pangailangan, pag hindi mo na, pag wala ka, kamamatay mo, o talagang drastic, apektado ang buhay mo. Pagkain, bahay, damit, edukasyon. Ngayon, as you go from that point, punta ka naman sa kabila, doon nagbabago ang needs at wants mo. Ako ay minimum wage worker, yung needs ko, basic na basic. Ako naman ay executive na, iba rin ang needs ko. Kagaya ninyo, may mga kasangkapang kailangan sa trabaho nyo. Sa iba, luho yun. Cellphone, kailangan nyo. Sa iba, hindi. So, sa kanya, wants, sa inyo need. Pabago-bago yan. Ikaw ang didiskarte. Depende sa lugar mo sa buhay. Depende sa, sa antas ng pamumuhay mo. Yun pala yun. So, kaya yung nasabi natin kanina, yung, kunyari, cellphone, kailangan natin dalawa. Diba? Pagka papupuntahin tayo sa isang lugar, pag i-MC-hin tayo na madalas mangyari dito, hindi ka pwedeng magsabing hindi. Dito ka, may stage na tayo, may sound system na, may lights na, kailangan ka na lang dito. Hindi ako pwede, ma'am eh. Hindi, pupunta ka. Talagang pupunta ka. Ang saklap naman nun, mag-host ka, wala kang cellphone, walang means of communication. Bibigyan ng picture, hanap. Ito yung contact, ito yung picture niya, hanapin mo. Saan na kaya yun? Ito, isa panulukan ng ganire. Picture lang. Saka pag may mga trabaho sa labas, kailangan natin ng laptops, di ba? Yan, yun yung mga tinatawag nating needs. sinasabi Pero ni gaya Sir nga ng Topax. sabi ni Sir Topax, depende sa lifestyle. Halimbawa, nagtatrabaho tayo, laptop, needs natin yun. Yes. Pag estudyante ka lang, wants yun. Kasi halimbawa, kung sabihin mo kailangan mo sa school, pwede ka naman may mga internet cafe naman, di ba? Pwede ka naman mag-internet doon. Magkano lang naman ang per hour kung research lang naman ang pinag-uusapan natin. Kailangan natin yun, yung mga laptop. Kaya nga sabi nung asawa ko minsan, nung sa sobrang harap ko sa laptop, sana yung laptop na lang daw pinakasalan ko. Hindi kasi kailangan natin sa trabaho, kailangan updated tayo sa mga information. Ano mga bago ngayon, di ba? Tulad natin, mga DJs, mga announcers tayo. Kailangan alam natin yung mga bagong style palagi. Correct. Ano yung mga music na pasok, ano yung mga dialogue na pasok. Na-upgrade mo natin Lalagay yung namin sarili sa script natin. namin yan, of course, di ba? Okay, tuloy natin. So, sana malinaw na sa lahat po ng mga nanonood ngayon kung ano ba talaga yung needs ninyo at kung ano yung wants ninyo. Basta yung needs, yung makaka-apekto sa buhay mo. Ayan, yung tipong parang yung sinabi ni Sir Topax kanina, parang mamamatay ka na kung hindi mo nagawa. Yung pagkain, ayan, bahay o shelter, damit. So, imaginein mo na lang. Di ba? Kung wala tayong damit, tapos magpuprograman ba, nakacycling lang tayong tatlo. Yak! Needs yun, pare. Needs yun. Needs yun. Sana wag mangyari yun. Kasi iba na title, di ba?
Yung Tapos wants may- naman, May pangalan na yung grupo natin. Ay, iba na. Ano? Cycling Boys. dapat ang ano natin doon, dapat ang mga setting natin doon, meron mga naka-bathing suit na babae ganyan, kasi naka-cycling na Pwede tayo. ba ako mag-comment? Sige po. Ay, katatawan ng katatawan yun. Need yan eh. Ay, Oh, ganun po. yun. Oo, naniniwala ka ni laughter yoga. Di ba? Ang dami-dami ngayon nagkoconduct. Oo, sir. Ay, yung mga nanonood sa atin ngayon. Dapat tumawa ng tumawa. Dahil yan palang laughter yoga. Lumalakas ang ating, hindi lang health pati yung, yung abundance thinking. Oh. Yung pananaw na abundance ang dadating sa buhay natin. Positivity. Positivity. Kasi ano yan eh, Dahil law. nawawala yung negative. Universal law yan eh, sinasabi niya, law of attraction. So anong iniisip mo, yun yung mangyayari. Kung nag-iisip ka ng negative, Puro negative negative dadating. yan. Wag lang sobra. Kasi Halimbawa, Pagkabaga. halimbawa, tapos na tayo dito. Mauna na ako, tapos tawa ko ng tawa hanggang sa marating sa bahay. Eh, syempre, yung mga ano tatawag ng guard. Iba, Baka sakali medyo mangangagat ka na, tipong ganon. Okay. So ayun, sana naintindihan na yung needs and wants. Ngayon, Sir Tupac, ito. Ang tanong ngayon, dahil naintindihan na natin yung needs kung anong wants, tanong dyan okay pa ba na mag-invest ngayon dito sa Naku, magandang Pilipinas? tanong yan. Ngayon, Sa sitwasyon ngayon, Sir Tobax, ha? sa nag-uusap tayo ngayon, pag hindi ka matuto mag-invest ngayon, wala kang kasing kawawa. Naku. Ito, kinakailangan to ng mga... Napakagandang hinaharap natin. Never na nangyari sa Pilipinas, ikumpara mo sa buong mundo, kasi tayo, hindi tayo in isolation Bumabagsak ang Europe. Ang Euro, baksak yan. Talagang grabe ang ekonomiya ng Euro. Ang Amerika, bumabagsak din. Ang buong developed nations, ang tinitingin nila ngayon ng pag-asa sa mundo, Asia, Asia. China, ASEAN, Japan, yan. Kasama tayo dyan. Kaya, tapos ang ganda pa na nangyari sa ating political situation, nagbago. So, lahat ng mundo nakatingin sa Asia, at sayang ang pagkakataon ng Pilipinas kung hindi natin ma-attract ang investments na yan. Tumadating sila ngayon. The first time, ang ating remittances, nandyan na yan, hindi na maalis yan. Ang prediction ng 2008, babagsak. Ay, hindi, tumaas. Ang nawala yung mga ibang bansa, sila ang pinaalis. Yung Pilipino na retain abroad. Dahil sa galing natin. Yun. Nakikinig dahil sa inyo Kaya ano sila. So, yung positive developments na yan, ano ibig sabihin? Yung peso natin lumalakas. Lumalakas ang peso, lumihina ang dolyar, lalo lumalakas ang peso. Ang kawawa niyan, exporter. Pero dapat gawa ng paraan yan, may solusyon. Pangalawa, properties natin, tumataas. Against the world, ang property value sa Pilipinas, napakababa. So, expectin mo magdadatingan niya. Yes, Tama-tama naman, nag-enact ang gobyerno, tinatawag natin na REIT law, Real Estate Investment Trust Law. Ngayon pa lang i-implement yan. Which means, yung mga developers na yan, pwede na nila ibenta ang ownership sa mga kagaya natin. Noong mga projects sila na dinidevelop, halimbawa Mega Mall, Glorieta, yung mga projects na Ayala, projects na San Miguel, pwede na tayo magsiari niyan. So, ang stock market natin tumataas. Kahit na bumabagsak ang Amerika ng konti, hindi tayo bumabagsak ng gusto. In fact, ang isipan nga, another 20% yan by the end of the year. 10 to 20% higher. So, ano ibig sabihin yan sa atin? Kapo. Call centers natin, walang tigil. Oo, tama. Halos araw-araw. Walang tigil pa rin ang OFWs na demand. Ano ibig sabihin niya? Nasa atin lahat ang biyaya. Correct. So, obligasyon natin ngayon matuto, paano tayo sumali? Ayun. Para na lang ba yan sa mayayaman? Hindi naman. Dapat tayong mga empleyado, yung mga simpleng kumikita, mag-umpisa na magtabi ng maliit, bumakas na, at sumali sa investment. Na investment growth ngayon. Kaya Kasi kung kung tanong mo minsan- dapat, yes na yes. Oo, perfect na perfect sa pag-invest. Kasi kung minsan ang problema sa atin, sa ating mga Pinoy, yung mindset halimbawa, for example, ako utility na ako.
So, iniisip ko na, ganito na ako, utility na ako, wala na akong pagkakataon na mag-invest, wala na akong pagkakataong yumaman. Yun yung... Sir, ano bang solusyon sa ganitong mentalidad natin? Ang mindset natin, una, tanggalin natin yung mindset na ang tanging paraan para umusog ang buhay ko is asa lang ako sa sarili ko. Ganun tayo, asa na ako, hanap ako ng mas magandang trabaho, o hanap ako ng pangalawa, pangatlong trabaho, 24 hours na ako nagtatrabaho, hindi ka tatagal. So, ang ating paraan parating, ayaw natin magsosyo, akin lang itong negosyo to. Sa totoo lang, maling-maling prinsipyo. Ang dapat sa kasi pagpalago, ang focus mo yung peligro, yung risk, hindi yung kita. Dahil lahat tayo tatamaan ng risko, hindi natin kontrolado risko. You focus on the risk, sigurado kang kikita. Mag-focus ka sa kita, sigurado kang talo. Kaya yung sinasabi, ako lang, hindi ako magkikibakas, delikado ka doon. Di ba? Do not put your eggs in one basket. So, maliit akong tao, magkaya ko lang 33 pesos a day. Itabi, 1,000 a month yan. Saan ko lalagay yan? Di ba napag-usapan natin noon? Yung may yaman, tuloy-tuloy ang yaman. Kasi alam nila kung saan lalagay. Tayo, 1,000 lang, gastusin ko na lang. Diba? Samantalang kung matuto natin na pwede pala yan sa mutual funds. Alam mo ba, average sa mutual fund ng isang kilala naming mutual fund mula January hanggang ngayon, kumita ng 25%. Pero kung average mo yung 5 years, mga 16-17%. Sir Tupac, per year. matanong kita, sa mga hindi nakakaalam ng pag sinabi natin nga partner na na mutual funds, ano po ito?